na ang naging kasalanan ay hindi lamang ang pagnanakaw sa kaban ng bayan mula sa buwis ng mga mamamayan, kundi ang kanilang naging kapabayaan ay nagbunga ng pagkakitil ng buhay o pagkamatay ng marami at daan-daang Pilipino. Pagkawasak ng tahanan, kabuhayan at kinabukasan ng napakaraming pamilya. Ito ang dahilan ng rally na isinasagawa at pinangungunahan ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kasama ang mga kababayan nating katulad ng ating saloobin. Hindi ito pakikialam sa politika, kundi ito ay isang pagpapahayag ng damdamin upang idagdag ang tinig ng Iglesia ni Cristo sa mga panawagan ng marami nating kababayan sa napakalaking katiwaliang ito na kinasasangkutan ng maraming opisyal ng pamahalaan. Subalit, kung hindi man mapanagot ng batas ng tao ang mga taong gahaman at sakim na nang-api sa mahihirap, sisingilin naman sila ng katarungan ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Ganito ang pahayag sa Biblia sa Aklat ng Job, Kapitulo 20, mga talatang 20, 15, 19, 21 hanggang 22 sa saling Bagong Magandang Balita Biblia. Kanyang pagkagahaman ay walang katapusan. Walang nakaliligtas sa kanyang kasakiman. Kayamanang kinamkam niya, kanya ngayong isusuka. Palalabasin nga ng Diyos mula sa kanyang bituka, sapagkat ang mahihirap ay inapi niya. Kinamkam ang mga bahay na itinayo ng iba, ngunit ang kasaganaan niya ngayoy magwawakas na sa kanyang kasaganaan, daranas ng kagipitan at siya'y daratnan ng patong-patong na kahirapan. Kaya hindi po habang panahon ay makapamamayani ang mga taong nagnanakaw at nagpapasuhol. Ayon sa Biblia, ang mga kayamanang kinamkam nila ay ipasusuka sa kanila ng Panginoon Diyos dahil sa ginawa nilang pang-aapi sa mga mahihirap. Ang kasaganaan ng mga magnanakaw ay magwawakas at daratnan sila ng patong-patong na kahirapan. Sa makatwid, dito pa lamang sa buhay na ito ay papananagutin na sila ng Panginoon Diyos at pagdurusahan nila ang kanilang kasamaan. At sama-sama tayo sa panawagan sa pamahalaan na madaliin at gawing makatarungan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan ang kanilang ginagawang investigasyon upang mailapat ang katarungan at
papanagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Kami po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay kaisa ng sambayanang Pilipino sa paghahangad at sa pagsusulong ng pamahalaang makatarungan, nagtataguyod at nagtatanggol sa katwiran at kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang Iglesia ni Cristo! Maraming salamat po. Ito ang tinig ng nagkakaisang bansa, pananagutan ng angad ng bawat isa. Sana'y ating makanta ng kapayapaan. Para sa kaunlaran, dapat ay pagbuksan at ilawan natin. Tiwala ng sambayan ng Pilipino. Kukurakutin lang dito sa ating bansa. Yun ba ay nakakahiya, mga kababayan? Ito ba isa? Sa ginanap po na APEC Economic Leaders Meeting doon din sa South Korea, kapansin-pansin po. Wala pong tiyak na investment pledges mula sa alimbang bansa para sa Pilipinas. At dito lamang pong Nobyembre 3, inilathala po ng South China Morning Post na the Philippine stock market is the world's worst performer. Yun ba dapat nating ikarangal, mga kababayan? Dapat nating ikahiya yun. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market ay ang world's worst performer. Dahil po sa mga government scandals at ang weak structural integrity na nagtataboy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga nasa pamahalaan. Panahon na para tayo gumawa ng mga kumpletong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na natin ng mga salita at mga pangakong walang laman. Konkretong hakbang ang kailangan para ibangon ang dangal ng ating mahal na bansa. Ito ang mga investigasyon para makita ng mga taong bayan na yung pagsisiyasat wala pong pinagtatakpan, yung batas ay pinaiiral at hindi binabaluktot.
Ikalawa, accountability. Dapat panugutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa korupsyon na yan. Sino man sila, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Dapat pong ibalik ang mga ninakaw nila sa kabangbayan. Para sa ganon, magamit mo sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan. Ikatlo, justice. Dapat po isagawa ang mga hakbang ayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi dapat hayaang malihis ang justisya para mapagtakpan lang ang sino man. Lalo na ang utak at mastermind ng korupsyon. Napakahalaga din ito. Tulad ng transparency, accountability, at justice. Ipinapanawagan din natin ang peace o kapayapaan. Tama ba, mga kababayan? Habang hinahangad natin ang katotohanan at hustisya, ayaw natin na magbunga ito ng karahasan at kaguluhan. Ang layunin natin ay kapayapaan para sa ating bansa. Kaya mga kababayan, tatanungin po namin kayo, gamitin natin ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag. Sumagot kayo ng malakas, sabay-sabay, ang masikla, ang mga masamang gawa. Dapat itago o dapat ilantad? Ilantad! 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 Sabantanong, ang sino mang nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi panagutin o panagutin.